nagmamatigas pa rin etong si General Torre Diwata mga kababayan eh. Ayaw talagang umatras mga kababayan kahit pa anong pakiusap nitong sinabato. Kahit pa anong sabihin mong mga legalities, ayaw makinig di Diwata. Palibhasa, nakasandal sa matibay na pader mga kababayan. At malamang sa malamang yan ang order ng Presidenteng Ngagba. Be human enough to consider all these things. Hindi na human, maligno yan si Torre Please mga be kababayan. human Alright, welcome back to my channel mga guys. Good morning everybody. And today, mag-react tayo dito sa hearing kahapon mga guys na parang walang napuntahan. Ano ba to? Senator ba to? Ikaw lang inasahan? Wala eh. Ang dami nag-expect na mai-contempt si Torre. Isa din ako sa nag-expect. Kaya lang, inaantay ko na meron talagang kasinungalingan ang ma-establish. At meron nga, merong video yung sinabi ni Torre na hindi raw niya sinabi na may tunnel, gawa-gawa lang daw yun ng KOJC, nag-challenge pa siya na i-prove ninyo. In-accept pa ang challenge at na-prove talaga na meron kayong ginagawang butas doon. Eh ngayon, nagsinungaling siya dito sa sa Senado. Di ba? Quote, lying, Your Honor, Senator Bato. Sabi mo, pag pakitang nagsinungaling, i-contempt mo. O ba't hindi mo na-contempt? Ito kasing si Senator Bato, minsan medyo may alanganin, alam natin. Kasi kung tutuluyan na naman niya ito si Torre, alam na naman niya, baka gagantihan na naman siya ng presidente. Alam niyo naman yung ICC, nakaabang lang dyan. Ito si Tambaloslos. So medyo alanganin din, naiintindihan ko rin ito si Senator Bato. Kaya lang, marami talagang disappointed sa hearing po ninyo. Pinabayaan nila palagi ang pulis. Talagang malambot kayo sa pulis. Hindi naman kasi buong pulis ang ano mo dyan, Senator, yung si Torre lang eh. Di ba? Bakit malambot na malambot kay Torre? Alam na alam mo ang daming inabuso yan dun sa KOJC. Di ba? So kami sobrang disappointed tayo mga guys sa hearing kahapon. So sige lang. Sabi nga ni VP Sara, ang gaba dili magsama. Di ba? Alright, let's go. Kahit pa anong pakiusap nitong sinabato, kahit pa anong sabihin mong mga legalities, ayaw makinig di Diwata. Palibhasa, nakasandal sa matibay na pader mga kababayan. At malamang sa malamang yan ang order ng Presidenteng Ngagba. Kaya ang ginawa po ni Senator Bato de la Rosa mga kababayan ay nakiusap na sa ating Pangulo na si Ngagnag. At sinabi ni Bato na, Mr. President, buksan mong isip mo. Pero ewan lang natin kung pakikinggan ba. Dito po natin makikita mga kababayan kung anong klaseng presidente ang hinalal natin ha. Kung sa bagay, Marcos nga diba? Trademark na yan nila, panoorin po natin. We are going nowhere in this hearing. We are going. Walang kahinatnan. Ang hearing natin, useless. I don't know how to deal with this situation. Hindi na alam kung paano i-deal ang situation. Again, sinabi ko na yan sa'yo kanina, General Torre, na in the performance of your duty, you are willing to sacrifice all the rights that as stated by Atty. Pen. Pati itong mga kababayan ha, academic freedom, the right, academic freedom, and religious freedom. Human rights po yan mga kababayan. Inapakan ni Torre. At ang sabi mga kababayan, hindi talaga sila aalis dyan sa eskwelahan at sa katedral at sa kingdom. Hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy, aabutin man daw ng kingdom come. Grabe no? First time in history ito nangyari sa ating bansa. Yung kanilang religious duties, religious ceremonies ay na-impede to. Hindi ko ang hirap. Wala ring magawa si Bato mga kababayan. Dahil wala siyang control under kay Torre. Si Ngagnag mga kababayan ang talagang pwedeng maka-stop niyan. Which is imposible dahil siya nga ang nag-utos, di ba? At dapat sana Bato, ang pinakausapan mo ay ang Supreme Court na maglabas na ng dito, statement o order, court order. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, ay ang mapiling to yung... Hindi.
Kung makikinig man yun, walang pakti sa'yo ba to? Ipapakulong ka pa sa ICC. Bongbong Marcos ngayon. I am appealing to you, Mr. President. Mm. Please, listen to these people. Mr. Bingi yan. Hindi yan nakikinig. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal. Not only to the KOJC members, but also to your policemen. Correct. Galing pa ito sa ibang region na ilang Oh. araw na dito. Walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President. Please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are Obsessed mga kababayan, di ba? Ganyan daw talaga kapag magti-tripping. no? willing to sacrifice everything. That's only an appeal. I hope you are listening. So again, Sinala ng utak ba to? Oh, kung may utak ha. I'm throwing back to you the question. How long do you intend to stay there? Sir, same with the commitment earlier. We won't stop until we arrest Polo Kibuloy. Oh, hindi titigil mga kababayan. Hinostage na ang area mga kababayan. Parang hostage na. Hanggat hindi lumalabas si Kibuloy, hindi sila aalis. Maghuhukay ng hukay hanggang maging butas. Butas-butas sa lahat ang KOJC at saka yung Kingdom. If he is in KOJC compound and we look for him, if only the KOJC members will go. Grabe no, napaka-demonyo na tao mga kababayan no. Ito na marahil ang pinaka-demonyong pulis na nakilala natin mga kababayan. Oh, si Torre. Cooperate with us, leave us alone what we are doing. We're not hurting them. Oh. We're not hurting We're not hurting them. Tinirgas lang namin. them. Oh. They are the ones impeding. Let us Impeding look for us. them freely in this area. They say that Freely in this area. 'Di ba? May pagkakataon pa nga mga kababayan no na hindi pinapasok yung taga KOJC. Hindi ba kayo free? Kayo na nga may control dyan, kinordon nyo. these are sacred ground. We see that. Anyway, sir, this is really O wala pa kayo mga kababayan kahit sacred ground. no point of debating, considering that the court order still subsists, and it will be a great dereliction of our. Anong court order? Warrant of arrest lang. Oh, the most powerful warrant of arrest ever. We will stop and we will not comply with. Wala nang ibang ginawa mga kababayan. Wala nang ibang tinrabaho. Kundi yan lang sa KOJC with all the thousands of the court. policemen. We have positive information. No reasonable explanation except tripping at harassment. Oh, yan lang ang logical explanation mga kababayan. That Kibuloy is in the compound, and you have seen the challenges that we faced in the past 13 days. Are you willing to Ang analyze natin dyan mga kababayan, hindi nila talaga ipupull out yung mga libo-libong polis dahil pagdating sa warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte sa ICC, pati na rin kay Bato. Andyan yan, nakaantabay lang yan. Oh, hindi yan papaalisin. Ginagawa na lang reason yan kahit alam nilang wala si Kibuloy sa ilalim ng lupa. Oh, dahil antabay lang yan dyan. In case napapalag ang mga Duterte, maraming huhuli. sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan. Walang pagdinang diwatang yan eh. Yeah. Sir, we are not preventing them. Ha? We are not preventing We're not preventing them, hindi nga makapasok. Tinordon nga. them to continue with their Yeah, daily you're not preventing them, but ako ang estudyante, Sinungaling, no? hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher. May mga baril, long firearms. Sabi ni Bangag, wala daw. Hindi ako komportable na kaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir. There's one person that we can ask to end all of this, sir. No, si Bangag. Yan ang may utos sa'yo. Tapos, isisisi nila kay Kibuloy mga kababayan. Hindi na yan issue ni Kibuloy. Issue na yan sa mga nag-o-occupy dyan. Yung mga estudyante dyan. Nag-aaral, nakatira. Tinake over nyo ang kanilang tahanan. I think we know who he is because Kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, Ito si Torre mga kababayan no, kapag nagsasalita, tayo talaga siya no. Dahil hayok yan sa camera. Dahil mga kababayan, gusto talaga makita siya. Dahil addict yan sa press con eh. Ewan lang natin para in love sa kanyang yung sariling mga tao mukha. na nakatira dyan, ganun ba? So you will continue to stay. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal life? Tapos kung meron na naman kayong positive info, go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandyan siya sa loob. Alam mo,
Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. Losing end. I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy, I think it's high time for you to make a tactical retreat. For the meantime, huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito, tuloy-tuluyan na namin ito, sir. Dahil May ano kasi yan sa taas, bato, instruction, na huwag kayong aalis dyan hanggat hindi nyo nahuhuli. O kahit wala pa dyan, dyan lang kayo dahil ang tabay kayo sa pagdating ng warrant of arrest ng ICC. napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan kahit hindi nyo nakikita. Pastor Kibuloy, tuluyuan na lang ninyo. Ayaw na nyo umalis. Alam mo, kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga QJC. Hindi lang taga QJC, pati taga Davao City. Oh. Naaabala na mga kababayan, lalong-lalong na't malapit yan sa airport, ang traffic. Umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo. Ando na ang mga high-tech equipments mga kababayan, mga advanced na talaga. Nagukay na nga Kung nagukay sila mga kababayan, meaning, na-detect na nila doon. Walang nakita. Nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties. QJC at saka kayo, police. Detrimental to both sides yan. I am appealing to you in the name of Mga humanity. ridiculous. Please be human enough to consider all these things. Hindi na human, maligno yan si Torre Please mga be human kababayan. enough. I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan, but I cannot give you a direct order, otherwise it will be a legislative overreach. I'm not part of your chain of command. Ang gawin mo ba to, kausapin mo ang Korte Suprema na act on it. Oh, ano ba to si Bato? Hindi ko kayo pwedeng orderan dyan. But as part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give. Sana i-contempt na ito ni Bato, no, si Torre, no, at wag palabasin hanggat hindi aalis doon sa kay OJC. Tingnan natin. Yan ang challenge natin dito kay Bato. Hindi ginawa mga kababayan. View our At advice, our recommendation. Alam niya na inaapakan na ang karapatang pantao mga kababayan sa mga estudyante, sa mga nakatira doon. Oh, hahayaan mo lang yan, Bato? Contempt mo How yan. to do things properly in the name of humanity. Magiging normal ang buhay nila. Magiging normal ang buhay ninyo. Kung babalik kayo. Then kung meron naman kayong informasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many. Hindi nga nag-explain ang presidente. Alright, yun. Maraming disappointed talaga na bakit hindi pa kinontempt ito ni Bato, no? Klarong-klaro nagsinungaling na nga, yung kay Badoy, na pinakita pa yung ebidensya sa pagsisinungaling, di ba? Yun ang hirap dyan, Senator Bato. Paano mo ngayon i-explain yan sa mga tao na patas po kayo? Talagang maraming nakakita na nagsinungaling itong si Torre. Grabe pa sinungaling itong tao na to. Pero hindi pa rin na-contempt. Kaya maraming disappointed talaga. No? Sige lang, doon na lang tayo sa kay BP Sarang ang gaba, diligin magsaba. Alright, mga guys, comment naman kayo dito sa video na to. Na disappointed ba rin ba kayo? Kasi kawawa, patuloy na kawawa ang pulis, patuloy kawawa ang mga taga-KOGC. Itong si Torre, addict talaga to sa presscon Nagpa-presscon pa, ang yabang saya niya Kala niya, tama lahat yung mga sinasabi niya. Kitang-kita naman ng taong bayan, General Torre, yung pagsinungaling ninyo. Pero, ang gaba ninyo, kung malaman kung kailan darating yung gaba sa iyo, yung karma mo. Kaya, abangan mo rin yan. Yun nga mga guys, patuloy itong mga to na magbabantay dyan sa KOGC at patuloy na hihirapan talaga ang mga taga-KOGC. No, dasal lang po tayo, dasal. Patuloy lang po tayo magbabantay dito sa mga kalokohan ng mga polis. Good job pa rin sa mga taga-KOGC, no? Ito kay Atty. Torion. Maganda yung mga challenges mo.
na patukol doon sa device na scanning device na magsabay kayo ni Torre. O, di ba? Yun na naman lang ang midget natin kasi wala rin titigas ng mga ulo nito Kasama pa yung mga government official dyan, yung mga taga-DOJ, yung lahat ng ahensya nandyan. Medyo one-sided din Diba? Nakita natin lahat sa hearing mga guys. Na medyo one-sided talaga ang gobyerno. At isa lang ang makapag-stop nito, itong presidente natin. Kasi kahit na contempt pa ni Senator Bato ito si Torre, ipapalitan lang din ng ibang opisyal din. Saka patuloy na naman yung ganyan. O di patuloy din tayong magbabantay. Diba mga guys? Patuloy tayong bantayan natin to. O hindi natin lulubayan itong mga korap, lalo na itong mga polis na mga abusado. Alright, thank you for watching my guys, and don't forget to share this video and hit that like if you like this video. Alright.